Dominant Protector. Credit to the author. 2,171-2.2k. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Direkta niyang itinulak ang pinto at lumabas ng sasakyan, saka tinulak si Wilfred, paano ka magmaneho? Wala ka bang mata? Alam mo ba kung kaninong sasakyan ito? Sa tingin ko ayaw mo nang mabuhay. Ako. Hindi ko sinasadya. Tsaka, i-reverse ko na sana ang kotse ko at kinuha mo ang parking space ko. Kung hindi, hindi kita masagasaan. Kumunat ang noo ni Wilfred. Dahil sa pagmamalabos na ugali ng kabilang partido, nakaramdam siya ng kaunting pagkakamali. Mali man ang pagbangga niya, baka hindi naman kayo ganap na tama, di ba? Nanggagaw ng parking space. Public parking space ito, pag-aari mo ba? Kung may kakayahan ka, pumasok ka muna. Responsibilidad ko kung makabangga kita. Mayabang na nagpout ang may-ari ng kabilang sasakyan. Okay. Pakuhin namin ang buong responsibilidad. Tatawagan ko ang insurance company para ayusin ang sasakyan, okay. Pagkatapos ng lahat, si Wilfred ay ganap na responsable, kaya't maaari lamang niyang lunokon ang kanyang galit. Ayusin mo ang kotse. Hindi mo ba nakikita na bago ang sasakyang ito? Hindi mo pa narerehistro ang iyong account, at ngayon mo lang nakuha ang iyong sasakyan. Magayos ng bagong sasakyan. Kung ikaw iyon, papayag ka bang gawin ito? Pinandilatan siya ng ibang may-ari ng sasakyan at sinabing, kung gayon, ano ang gusto mo? Walang magawang sabi ni Wilfred. Ang kotse ng aking Master Bing ay bago, 1.5 milyon. Bigyan mo ako ng 1.5 milyon at ibebenta ko ito sa iyo. Sabi ng ibang may-ari ng sasakyan. Ikaw. Hindi mo ba ako nangangikil? Natigilan si Wilfred. Hindi niya inaasahan na ganoon ang kahilingan ng kabilang partido. Blackmail. Maaari mong isipin, ngunit kailangan mong ilabas ang pera. Walang sino man ang naging ligtas pagkatapos na mabangga ang kotse ni Master Bing. Mayabang na sabi ng may-ari. Sa katunayan, ang may-ari ng kotse ay sinusubukan lamang na mangikil ng pera. Ang presyo ng kotse ay bahagyang higit sa 1.1 milyon. Ang 1.5 milyon ay isang random na presyo lamang. Ikaw. Hindi inaasahan ni Wilfred na magiging ganito ang kabilang partido. Kung patuloy kang magiging hindi makatwiran, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis, kung ano man ang gusto mo. Pero tatandaan ko ang itsura mo. Huwag mo nang isipin pa ang tumira sa Eastern City. May mga kaibigan ka pa, sok-sok. Mabagal na sabi ng ibang may-ari ng sasakyan. Noong una ay ayaw bumaba ng sasakyan ni Terence, ngunit alam niyang kailangan niya nang makita niyang sinusubukan siyang kikilan ng driver. Naisip niya na isa lamang itong normal na aksidente sa trapiko, at ang pagkuha ng isang kumpanya ng seguro upang ayusin ito ay hindi niya inaasahan na maraming problema ang mangyayari. Ibig mong sabihin gusto mong bilhin natin itong sasakyan? Tanong ni Terence sa driver. Sa katunayan, ang kahilingan ng kabilang partido ay hindi makatwiran, ngunit ang isang Cayenne na may ganitong pagsasaayos ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 1.1 milyong dolyar. Kung humingi siya ng 1.5 million dollars, halatang bina-blackmail siya. Not bad. 1.5 million and I'll let this go. Otherwise, I'll make sure you guys get it. Mayabang na sabi ng driver, ngunit nang dama po ang kanyang mga mata kay Terence, gumawa siya ng na tunog at hindi makapagsalita. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip na may mali sa lalaking ito. Bakit siya naguguluhan? Ikaw. Yoy, ikaw. Ikaw si Terence. Kilala mo ako. Kakaibang tiningnan ni Terence ang lalaki. Hindi niya talaga siya kilala. Ako. Narinig ng driver ang pag-amin ni Terence at nagmura sa kanyang puso. Anong malas? Maaari niyang day ng sinuman, ngunit kailangan niyang day ng taong ito. Tumingin si Terence sa lalaki, hindi siya kilala, ngunit kinatok niya ang bintana ng kotse, driver ka lang. Pababain mo ang iyong amo at kausapin ako. Titingnan ko kung paano haharapin ang kotseng ito.
Ayaw makialam ni Irving nang makita niyang cool ang mga tauhan niya sa labas, pero may nakita siyang pamilyar na figure na lumabas sa Audi Q7, at alam niyang may mali. Siya ay nagdadasal na ang kanyang tagasunod ay maging matalino upang umalis na lamang at hindi makipagtalo kay Terence, ngunit si Terence ay kumatok sa bintana. Walang magawa si Irving kundi ang lumabas ng sasakyan ng walang magawa. Binati niya si Terence na may malaking ngiti, "Hi, Terence Renz." Irving. Hindi inakala ni Terence na ang tao sa kotse ay si Irving. Narinig niya ang driver na nagsabi ng Master Bing o isang bagay, ngunit mayroong maraming mga tao na tinatawag ang kanilang sarili na iyon. Hindi inisip ni Terence na ito ay nagkataon lamang. Gusto ni Terence na kumatok sa bintana para mailabas ang tao dahil hindi gaanong ibig sabihin ng driver. Kung gustong makipag-usap ni Terence, dapat niyang kausapin ang taong nasa kotse. Boss Terence, ito ay talagang hindi pagkakaunawaan. Pinandilatan ni Irving ang driver. Hindi alam ng driver kung ano ang gagawin, paano niya malalaman na nasa Q7 si Terence. Kung alam niya, tiyak na hindi niya kikikil si Wilfred. Maaari pa nga siyang magkusa na humingi ng tawad at magbayad sa kanya ng isang halaga ng pera. Ibebenta mo sa akin ang kotse na ito, tama ba? Sabi ni Terence, sabay turo sa Porsche Cayenne. Og. Nagbibiro lang ako. Nagsimulang sumakit ang binti ni Irving nang makita niya si Terence. Hindi niya alam kung siya ay nagdurusa sa reflective rheumatology. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Ibigay mo sa akin ang susi at mga dokumento. Bibili ako ng kotse. Sabi ni Terence. Og. Boss Terence, nagbibiro lang ako. Medyo natakot si Irving. Kung ibinente niya ang sasakyan kay Terence, magiging maayos kaya siya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tumingin si Terence sa mga binti ni Irving. Nangangati na naman ang mga binti mo, di ba? Hindi. Hail Chilabinsham, bilasan mo at ibigay kay Boss Terence ang susi at mga dokumento ng kotse. Walang choice si Irving kundi utusan ang kanyang driver. Kung ano ang gagawin ni Terence, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Okay. Ang driver na tinawagan si Hale Chi-19 ay mabilis na kinuha ang mga susi at mga dokumento mula sa kotse at ibinigay ito kay Terence. Ako na ang bibili ng kotse. Pwede mo muna akong utangin. Babayaran kita kapag may pera na ako. O tama, may utang ka pa sa akin ng ilang daang milyon, sabi ni Terence. Sa susunod na pumunta ka sa akin para magbayad, ibawas mo itong 1.25 milyon. Og. Naisip ni Irving sa sarili. Walang maganda, bumili ng kotse. Ito ay malinaw na isang pagnanakaw. Ngunit ano ang masasabi ni Irving? Kahit na ninakaw ni Terence ang sasakyan at nabali ang kanyang mga paa, matatanggap lang niya ang kanyang kapalaran. Kagagaling lang ng binti ni Irving, at gusto niyang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin at bumili ng sasakyan para sa kanyang pamilya. Matagal na siyang hindi nakikipaglaro sa mga babae, at wala siyang pagkakataong gawin iyon sa Hidden House Hale Manor, kaya gusto niyang kunin ang isang babae malapit sa sinehan. Gayunpaman, ang kotse ay inalis sa sandaling ay parada niya ang kanyang kotse, at nawalan siya ng interes sa pagkuha ng mga babae. Bakit nandito ka pa? Bali ang mga paa mo. Tumingin si Terence kay Irving. Go! Go! Aalis na ako. Halos mahulog ang puso ni Irving sa kanyang dibdib nang marinig niyang binanggit ni Terence ang kanyang binti. Wait! Muling tawag ni Terence. Iyon. Boss Terence, mayroon pa bang iba? Mapait ang mukha ni Irving habang lumingon siya. 2,172. Tama, ang iyong bahay Hale, yung lalaking mula sa Ice Palace Test kasama si Spencer, iyong Quentin o kung ano paman, saan ko siya nakita ilang araw na ang nakalipas. Tanong ni Terence. Hindi man lang nakita ni Terence si Quentin sa Hidden House Summit, pero ayaw niyang ilantad ang relasyon nila sa kanya, kaya hindi na siya nagtanong. Pagkatapos noon, hindi na rin nakipag-ugnayan si Quentin kay Terence, naging napakahinala nito. Saan nagpunta ang lalaking ito? Kaya nang makita niya si Irving, nagtanong na lang siya. Quentin. Parang kakaiba ang mga mata ni Irving nang banggitin niya ang pangalan, ngunit umiling pa rin siya, matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Boss Terence, hinahanap mo siya.
Nagtatanong lang ako, ang batang ito ay kasama ni Spencer noong pagsubok na sinusubukan akong iset up, pinaplano ko siyang turuan ng leksyon ilang araw na ang nakakaraan. Sabi ni Terence. Oh. Nakahinga ng maluwag si Irving, hanggat hindi sila naghahanap ng gulo, hindi ko alam, hindi ako malapit sa kanya. Nakita ni Terence na kumikislap ang mga mata ni Irving, siguradong may tinatago siya, ngunit hindi siya makapagtanong ng masyadong maraming tanong. Maghahinala si Irving kung gagawin niya iyon. Ang bata ay hindi masyadong matalino, ngunit hindi siya tulala. Since that's the case, it's fine. Hihingi sana ako ng pera sa kanya. Kinawayan ni Terence ang kanyang kamay, senyales na umalis si Irving. Mabilis na umalis si Irving matapos marinig na maayos si Terence. Natatakot siya na may maalala si Terence kung mananatili pa siya. Ibibigay ko ito sa iyo. Sabi ni Terence habang iniaabot ang mga susi kay Melissa. Dilat na dilat ang mga mata ni Melissa habang nakatingin sa mga susi sa kamay ni Terence. Bigyan mo. Ibigay mo sa akin. Oo, ang iyong sasakyan ay masyadong maliit. Ito ay hindi maginhawa upang i-drive ito. Ito ay mas maginhawa upang magkaroon ng isang malaking kotse. Sabi ni Terence. Tumingin si Hijoan kay Melissa na may bakas ng inggit sa mga mata nito. Ang Terence na ito ay talagang bagay, nakakakuha ng 2 kotse sa isang araw at sa pagiging mapagbigay, nagbibigay ng isa kina Wilfred at Jimboy, at isa kay Melissa. Hindi alam ni Melissa ang sasabihin, hindi niya alam kung dapat ba niya itong tanggapin o hindi. Kung gagawin niya, ano ang magiging relasyon niya kay Terence? Ang pagtanggap ng ganoon kamahal na regalo mula sa kanya. Kung direkta niyang tatanggihan ito, mapapahiya si Terence sa harap ng lahat. At kaya nag-alinlangan si Melissa. Alam niya na walang pakialam si Terence sa isang kotse, at siya mismo ay hindi rin nagmamalasakit sa isang kotse. Ang kanyang sports car ay hindi mas mura kaysa sa Porsche Cayenne na ito, gayon pa man. Ngunit kung tatanggapin niya ito, mapapatunayan nito ang hindi malinaw na relasyon nila ni Terence. Sa katunayan, walang ibang intensyon si Terence. Nagalit siya nang makita niya si Irving, kakakuha lang niya ng kotse mula sa kanya, ngunit ngayong mayroon na siya, wala na siyang mapupuntahan. Ang Miss at Yasi ay may sariling mga kotse sa garahe ni Terence, isang Audi S5, isang Land Rover, isang Salagubang, at ngayon ay isang Grand Cherokee. Si Terence at ang Miss ay hindi nangangailangan ng kotse, ngunit ang henyo na si Jenny ay may BMW X5M, ngunit hindi niya ito pinaandar. Ginamit niya ang dahilan para makatipid ng gasolina para makasakay sa kotse ni Terence, kaya talagang hindi alam ni Terence kung kanino ibibigay ang sasakyan. Siyempre, hindi pwedeng ibigay lang ni Terence kay Hijoan o Lira nang wala. Ang isang kotse ay sapat na para kina Wilfred at Jimboy, at ang natitira ay para kay Melissa. Sige. Saglit na nag-alinlangan si Melissa, ngunit kinuha pa rin ang susi ng kotse. Paano kung nagkaroon siya ng hindi malinaw na relasyon kay Terence? Siya ay nakatuon lamang kay Polong, hindi ang kanyang asawa. Wala naman siyang pakialam sa ginawa ng iba, di ba? Bakit kailangan niyang mag-ingat? Si Melissa ay palaging masunurin, ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagre-rebelde. Sa ganang kanya, ang relasyon nila ni Terence ay medyo malabo na, kaya hindi na big deal ang isang kotse. Sa pagsasanay sa militar, nabalitang mas malabo ang relasyon ng dalawa. Araw-araw silang magkasama sa paaralan. Magpapakasal si Polong kung gusto niya at putulin ang engagement kung ayaw niya. Melissa, bakit parang ayaw mo pa rin? Kung ayaw mo, pumila ako kay Ford. Tumawa siya, Joanne. Haha. Tahimik na ngumiti si Melissa at iniligpit ang mga susi ng kotse. Boss, napakagaling mo. Matagal na akong nabubuhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong kahangahangang tao. Hindi na niya kailangang bumili ng kotse, at may ibang nagbibigay sa kanya ng kotse, at 2 sa isang araw. Sabi ni Wilfred bilang paghanga. Tere, manood tayo ng sine. Magsisimula na, diba? Sabi ni Terence. Tulad ng inaasahan, alis na tayo. Tiningnan ni Wilfred ang oras sa kanyang telepono at napabulalas. Binili ni Wilfred ang set ng mag-asawa sa internet. Ito ay isang booth ng mag-asawa na may 3 upuan na may ilang libreng popcorn, soda, at iba pang mga bagay.
Ang mga lugar ng libangan na malapit sa bayan ng universidad ay karaniwang may mga binili na ticket online para sa mga mag-aaral sa kolehiyo sa malapit. Ang sinehan ay karaniwang puno ng mga estudyante. Pumasok silang 6 sa sinehan at naghanap ng upuan ayon sa tiket ng grupo. Pagkatapos, kinuha ni Wilfred ang mga tiket para makakuha ng popcorn at iba pang merienda. Medyo namula si Melissa habang nakatingin sa booth ng mag-asawa. First time niyang pumunta sa sinehan na may kasamang lalaki, at couples booth din iyon hindi siya sanay. Ang pag-upo kay Terence ay hindi isang malaking bagay sa tren, sa eroplano, sa bakuran ng pagsusulit, sa kotse, sa silid-aralan lagi silang nakaupo kasama ni Terence, at kahit na natutulog sa parehong tent sa panahon ng pagsasanay sa militar, ngunit iyon ay isang aktibidad ng grupo. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ay medyo naiiba. Medyo hindi komportable si Melissa sa booth seat, hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at paa. Bukod dito, sa harap ng booth, may folding door na maaaring i-lock mula sa loob pagkatapos maisara. Ang disenyong ito ay malinaw na nagpagulo sa imahinasyon ng mga tao. Siyempre, hindi nakakagulat na may ganoong disenyo malapit sa bayan ng universidad, kung saan maraming universidad. Karamihan sa mga pumunta dito para manood ng pelikula ay mga mag-asawang nagmamahalan. Kung may ginawa silang out of line habang nanonood ng pelikula, makakaapekto ito sa iba kung hindi nila ito pagtakpan. Naging madali din silang silipin ng mga tao. Sa makatuwid, ang disenyo ng mga pahina ay makatao. Kung sila ay mga ordinaryong kasama sa silid, maaari nilang piliin ang mga upuan na hindi mag-asawa sa harap. Si Terence at Melissa ay hindi mag-asawa, ngunit ginawa nila ito dahil sa pagbili ng grupo. Actually, first time ko rin dito. Nakangiting sabi ni Terence matapos makita ang hindi natural na ekspresyon sa mukha ni Melissa. Napakurap si Melissa. Ikaw. Hindi ka pumunta dito ng girlfriend mo. Hindi. Umiling si Terence, mukhang hindi dalisay ang intensyon ni Wilfred. 2,173. Ano naman sayo? Casual na tanong ni Melissa, medyo nanghihinayang na nagtanong siya ng ganoong katangahang tanong. Ang mga salita ni Terence ay nagpababa ng kaunting tensyon sa kapaligiran. Ako. Hindi rin puro ang intensyon ko. Ngumiti si Terence, hindi ako nandito para manood ng sine. Gusto ko lang gumugol ng mas maraming oras kasama ka at maglinang ng higit pa. Tumalon si Melissa sa unang kalahati ng pangungusap ni Terence, ngunit ang pangalawang kalahati ay nagpapahinga sa kanya ng kaunti, at sa parehong oras, medyo nabigo. Tinatrato ba niya siya bilang isang tool sa pagsasanay? Kung gayon hindi mo na kailangang pumunta sa sinehan. Mag-aaral ako sa silid-aralan pagkatapos ng klase, at maaari kang umalis mamaya. Sabi ni Melissa. Ngunit ang panunood ng isang pelikula ay hindi isang masamang karanasan. Hindi ako masyadong makalapit sa iyo sa silid-aralan, ngunit ayos lang dito. Sabi ni Terence. Muling nanikip ang puso ni Melissa. Sa oras na ito, bumalik si Wilfred na may dalang malaking tumpok ng merienda sa kanyang kamay. Lahat sila ay libre mula sa group coupon, at ipinamahagi niya ito kina Terence at Jimboy. Boss, Melissa sis-in-law, ano ang gusto ninyong kainin? Dumating si Wilfred na may dalang maraming popcorn at iba pang mga bagay. Hindi ako mahilig kumain ng merienda. Kumain na kayo. Sabi ni Melissa, umiling. Hindi ka man lang kumakain. Hindi inaasahan ni Wilfred na may mga babaeng hindi mahilig kumain ng merienda. You're welcome. Hindi ko sinusubukan na maging magalang, hindi talaga ako mahilig sa pagkain. Mapait na ngumiti si Melissa. Pagkatapos ay kukuha ako ng isang pakete ng gum. Sige na. Nang marinig ang mga salita ni Melissa, si Wilfred ay walang pagpipilian. Kuya Linford, ikaw naman. Hindi rin ako kumakain. Si Terence ay hindi masyadong interesado sa merienda, at si Melissa ay hindi rin kumakain nito, kaya paano niya ito kakainin mag-isa. Nakatalikod lang si Wilfred at pumunta sa upuan ni Jimboy. Si Jimboy ay isang mahilig sa pagkain, kaya hindi siya tumanggi sa anuman. Direkta niyang kinuha ang kalahati ng merienda sa kamay ni Wilfred, at kinuha ni Wilfred ang natitirang kalahati pabalik sa kanyang sariling upuan.
Hindi nagtagal at humina na ang mga ilaw sa sinehan, at nagsimula na ang pelikula. Ito ay isang youth romance drama na angkop sa mga interes at panlasa ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Natural na hinubad ni Melissa ang kanyang coat at lumapit kay Terence, na pumikit at nagsimulang mag-practice ng sining ng Dragon Mastery. Alam niyang hindi na siya muling makakapag-level up sa Earth class mid-phase sa maikling panahon, maliban kung may espesyal na pagkakataon. Gayunpaman, ang isa pang pangunahing gawain ni Terence sa ngayon ay ang kumpletuhin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sa ganoong paraan, magagawa niya ang storage space ni Jade. Sa isang storage space, maaaring dalhin ni Terence ang mahahalagang bagay sa paligid niya. Mabilis ang pag-unlad ni Terence habang naaamoy niya ang malakas na amoy ng katawan ni Melissa, ngunit napagtanto din niya na ang dahilan kung bakit napakabilis ng kanyang cultivation ay hindi dahil sa pabango lamang. Ang pangunahing dahilan ay dahil napakalapit niya sa Melissa, at ang pabango ay nasisipsip sa kanyang mga meridian sa pamamagitan ng mga acupuncture point ng kanyang katawan. Sa pag-iisip na iyon, naunawaan din ni Terence kung bakit ang pagsasanay ni Melissa ay ang pinakamabilis sa pagsasanay sa militar. Hindi siya masyadong nagsusuot sa paaralan nitong mga nakaraang araw, kahit na sinasadya niyang ihilig ang kanyang itaas na katawan kay Terence. Lalong lumakas ang tapang ni Terence habang tinitignan niya ang madilim na ilaw sa paligid niya. Lumapit siya kay Melissa, at napakalapit ng kanilang mga katawan. Si Melissa ay parang nanonood ng sine, pero hindi talaga. Nasa tabi niya si Terence, at hindi niya pinapansin ang pelikula. Naramdaman niya kaagad ang katawan ni Terence, at ang panginginig ay bumaba sa kanyang gulugod habang siya ay humahaplos sa halos hindi naririnig na boses. Ano? Anong ginagawa mo? Ang ganitong uri ng intimate at romantikong kapaligiran ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Imposibleng hindi matitinag si Terence kapag nanunood ng pelikula kasama ang isang magandang babae, lalo na kapag maganda ang impresyon nito sa kanya. Sa katunayan, nagkaroon na siya ng damdamin para kay Melissa mula pa noong unang beses na nakilala niya ito sa tren, ngunit magkakilala lang sila pagkatapos noon, at hindi na niya ito masyadong inisip pagkatapos magkaroon ng kasintahang tulad ni Trixie. Ngunit hindi niya inasahan na magkikita silang muli ni Melissa sa universidad, at marami pa silang pinagdaanan ng magkasama sa pagsasanay sa militar. Binago nito ang impresyon ni Terence kay Melissa. Kung maaari, ang pagkakaroon ni Melissa bilang kanyang kasintahan ay isang magandang bagay, ngunit si Terence ay hindi masyadong sigurado kung ano ang saloobin ni Melissa sa kanya. Nagkaroon siya ng fiancé, at bagamat nagkaroon sila ng ilang beses na malalandi, mas parang mag-asawa sila. Siyempre, si Melissa ay isang tahimik na tao, at ayaw ni Terence na takutin siya ng sobra. Walang gaanong kinalaman ang dalawa sa isa't isa, kaya parang gentleman's friendship ang kanilang relasyon. Ikaw. Napakalapit mo sa akin. Anong ginagawa mo? Sa wakas ay hindi napigilan ni Melissa na mautal. Mas maganda kung mas close tayo. Nasiyahan si Terence sa pakiramdam na ito, ngunit kung sasabihin niya ang totoo, baka masampal siya ni Melissa o kaya ay tumalikod siya at umalis. Maaari lamang niyang gawing dahilan ang pagsasanay. Hindi rin siya nagsisinungaling kay Melissa. Oh! Narinig ni Melissa ang mga salita ni Terence at hindi na nagsalita pa. Ngunit likas lamang ng tao na maghangad ng higit pa pagkatapos makakuha ng kaunting pakinabang, at habang pinapaalalahanan ni Terence ang kanyang sarili na huwag masyadong lumayo, ang pagmamadali ng pagsasanay ay nakakalimutan niya ang kanyang sarili natural, inabot niya upang hawakan si Melissa sa kanyang mga bisig. Natigilan si Melissa habang nakatitig kay Terence na hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na ganoon pala kalakas ang loob nitong yakapin siya. Kahit na ito ay paglilinang, hindi ba't medyo labis iyon? Kumunat ang noo niya at itutulak na sana si Terence palayo para pag-alitan siya, ngunit napatigil siya nang makita niyang nakatutok si Terence sa kanyang pagsasanay, hindi nagpapakita ng anumang malalaswang ekspresyon. Bagamat hindi siya isang cultivator, mas marami o hindi gaanong narinig niya ang tungkol sa mga cultivator. Alam niya na kapag ang mga magsasaka ay nakatuon sa kanilang paglilinang, sa pangkalahatan ay hindi sila maaabala sa kanilang kalooban. Kung sila ay naaabala, ito ay malamang na sila ay magduso mula sa chi deviation.
Kaya't kahit na medyo napahiya si Melissa sa yakap ni Terence, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ito ng may pulang mukha, iniisip na ang pag-abala sa kanya ay maaaring masama para sa kanya. 2174. Hindi ito ang unang pagkakataon na niyakap niya ito, nakatulog din siya ng ganito araw-araw sa pagsasanay sa militar, kaya hindi ito isang malaking bagay. Hanggat hindi lumalampas si Terence, ituturing lang niya itong isang friendly na yakap. Bukod pa rito, mas masahol pa ang nangyari sa panahon ng pagsasanay sa militar, at ang marupok na puso ni Melissa ay ganap na nawasak. Niyakap lang siya ni Terence habang nagsasanay, at gaya ng inaasahan, wala siyang ginawang out of line. Dahil dito ang tensyonado na puso at naninigas na katawan ni Melissa ay nagpapahinga, at unti-unti siyang nasanay dito. Kaya, ang yakapin ng isang lalaki ay hindi naman masama kung tutuusin. Inaliw ni Melissa ang sarili. Sa sandaling ito, ang lahat ng pakikipag-ugnayan at pagpigil ay itinapon sa likod ng kanyang isip. Siya ay tahimik, at wala sa kanyang isip habang tinatamasan niya ang kapayapaan at katahimikan ng mga sandaling ito. Ano na naman ang sinasabing iyon? Dahil hindi siya makatiis, tahimik lang siyang mag-e-enjoy. Mga gwapo at magagandang babae, gusto mo bang bumili ng magandang bagay? Isang biglang boses ang bumasag sa katahimikan, at tumingin si Melissa sa may tagihawat na binata na bigla na lang sumulpot. Hindi niya namamalayan na lumipat sa gilid, gustong lumayo kay Terence, pakiramdam niya ay nahuli siya ng walang kabuluhan. Binuksan din ni Terence ang kanyang mga mata. Kahit na siya ay naglilinang sa espasyo ng Jade, ang kanyang espiritual na kahulugan ay konektado pa rin sa labas ng mundo. Napansin ni Terence ang hitsura ng taong ito. Akala niya ay miyembro ng audience ang nagpunta sa banyo sa kalagitnaan ng session, pero tindero pala. Hindi ako bibili. Sabi ni Terence. Huwag kang magmadali, gwapo, tingnan muna natin. Tila inaasahan ng pimple guy ang pagtanggi ni Terence, ngunit hindi siya nagmamadali. Naglabas siya ng ilang maliliit na box sa bag niya, condoms, ang sarap gamitin. May mga luminous, spiral, super thin, transparent, colored. Ayaw namin. Umalis ka na lang. Sabi ni Melissa, namumula habang nakatingin sa katawa-tawang dami ng kondom ng lalaki. Huwag kang mahiya, magandang ginang. Ang mga gamit ko ay lahat ay tunay at may pinakamagandang kalidad. Maraming mga mag-asawa doon ang bumili. The pimple guy didn't expect Melissa to flip out, but he still tried his best to promote her. Tingnan mo, ang daming mag-asawang malapit sa iyo ang bumili nito. Kung magsisimula silang gumawa ng isang bagay, tiyak na maririnig mo ang tunog. Paano kung hindi ka handa at mawala ang iyong buhay sa impulse? It's not worth it. Sinabi ko na ayoko, paano ka magiging ganito? Medyo hindi nasisiyahan si Melissa. Kung tutuusin, babae siya, at hindi pa siya girlfriend ni Terence. Nakakahiya namang ma-promote ng ganito. Oh, I know. Hininaan ng pimple guy ang boses niya na parang may naisip lang, kuya, galit na galit ang girlfriend mo, okay ka lang ba? May Viagra pa ako, ang ganda talaga ng effect. Ahem. Nanlumo si Terence, ngunit hindi sulit na bugbugin siya. Ayaw ni Terence na mag-aksaya ng oras sa kanya. He waved his hand. Sige, hindi ako bibili ng gamot. Bibili ako ng isa sa mga kondom na binenta mo noon. Hindi sapat ang isa. Kapatid, napakabangis mong tao. Dapat mong gawin ito kahit 7 beses sa isang gabi. Sabi nung pimple guy. Di ba sinabi mo lang na hindi ko kaya? Hindi nakaimik si Terence. Nagbibiro lang ako. Kuya, gusto mong bumili ng set meal. Pare-pareho lang, lahat ng klase ng enjoyment. Ang lalaking may tagihawat ay naglabas ng isang self-sealing bag na may isa sa bawat uri ng kondom sa loob. Sige, magkano yan? Tanong ni Terence. $100. Sabi nung pimple guy. Ang itim mo talaga. Naglabas si Terence ng $100 kway at pinaalis ang pimple man. Tungkol naman sa bag ng kondom, inilagay ito ni Terence sa bulsa ng kanyang Amerikana. Wala na siya sa wakas. Bakit mo binili ang bagay na iyon? Tumingin si Melissa kay Terence, alerto. Makakalakad ba siya kung hindi ako bibili?
Kung hindi natin ito bibilhin ngayon, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin niya? Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak. Tama ka. Napagtanto ni Melissa na hindi niya naiintindihan si Terence, at medyo napahiya, bakit hindi natin isara ang folding door na ito? Kung hindi, paano kung marami pang benta mamaya? Mabuti rin iyan. Ganon din ang ideya ni Terence, ngunit natatakot siya na baka isipin ni Melissa na may gagawin siya. Hindi niya akalain na si Melissa ang magsasabi nito. Talagang natakot si Melissa sa lalaking iyon, maaari siyang magbenta ng kahit ano, ngunit kailangan niyang magbenta ng kondom. Nakakahiya naman. Isinara ni Terence ang pinto sa likod niya, ginawang maliit na silid ang booth. Madilim na walang ilaw, at si Melissa ay hindi namamalayan. Ha! Pretuhin mo na lang ito bilang pagsasanay sa militar sa tent. Sabi ni Terence. Hindi na gaanong kinabahan si Melissa matapos marinig ang mga salita ni Terence. Naalala niya na maraming beses na siyang nag-iisa kay Terence, at hindi na kailangang mag-ingat. Kung may gustong gawin si Terence, nagawa na niya ito. Okay lang ba na yakapin kita ng ganito? Napagtanto ni Terence na nakayakap pa rin siya kay Melissa gamit ang kanyang kaliwang braso. Nakalimutan na niya ang tungkol dito dahil sa pimple guy. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hindi ako okay, alisin mo na. Medyo nahihiya na sabi ni Melissa. Okay, aalisin ko ito mamaya. Masasabi ni Terence na hindi talaga galit si Melissa, at ngumiti. Nakakainis ka. Wala kang kabusog. Napapikit si Melissa at pinaikit ang kanyang mga mata, hindi pinansin si Terence. Awkward na ngumiti si Terence at ipinikit ang kanyang mga mata para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Hindi naman talaga naasar si Melissa, to be honest, sanay siyang nasa mga bisig ni Terence kung hindi niya ito sasabihin, at makakalimutan pa niya na nasa mga bisig pa rin niya ito. Isang pamilyar na pakiramdam iyon, at wala na siyang ganang lumaban pa. Nakatulog si Melissa, marahil ito ay dahil sa sobrang kaba niya ngayon, o marahil ay napakadaling makatulog sa ganitong kapaligiran. Nagsasanay din si Terence, at wala rin siyang masyadong gagawin, nakatulog. Si Melissa ay natutulog. At sa pagkabigla ni Terence, napagtanto niya na ang kanyang pabango ay ang pinakamalakas noong siya ay nasa Dreamland, at ang kanyang bilis ng pagsasanay ay tumaas muli. Hindi napigilan ni Terence ang sarili na isipin ang mahiwagang fenomeno na ito, medyo na-miss niya ang pagsasanay sa militar. Ang sarap sana kung may akap niya si Melissa para matulog gabi-gabi, pero alam niyang hindi ito makatotohanan. Hindi naman big deal ang fiancé ni Melissa ni hindi man lang nakita ni Terence si Polong bilang karibal sa pag-ibig. Mas nag-aalala siya sa nararamdaman ni Melissa. 2,175. Gusto ni Terence si Melissa, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maaaring isipin ni Melissa na hinahabol niya ang kanyang pabango kung sasabihin niya sa kanya ang lahat ng ito, kaya nagpa siya si Terence na iwanan na lang iyon. Dagdag pa, anong malaking asawa at maliit na asawa? Nagpa siya si Terence na tanungin si Trixie tungkol dito. Palagi niyang nararamdaman na siya ay may malaking asawa. Wala ba talaga siya? Ang pelikula ay natapos sa isang kisap mata, ngunit si Terence ay hindi huminto sa pagsasanay, hindi niya nais na isuko ang minsan sa 1,000 taon na pagkakataong ito. Kung gigisingan niya si Melissa, ang epekto ng pagsasanay ay lubos na mababawasan. Ayaw ni Terence na abalahin sila, ngunit kailangan ng isang tao. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa labas ng folding door, may kumatok sa pinto, at pagkatapos ay malakas na boses ni Wilfred, Kuya Linford, natapos na ang pelikula. Hindi ka pa rin ba lalabas? Binuksan ni Terence ang pinto nang walang magawa, at si Wilfred at Jimboy ay tumingin sa silid ng may pagtataka. Si Melissa ay humikab din, naginat at kinusot ang kanyang mga mata, natapos na ba ang pelikula? May affair. Tumingin si Wilfred kay Melissa sa mga bisig ni Terence na may kakaibang ngiti, "Boss, hindi mo maitatanggi kahit na ayaw mo ngayon, di ba?" Niyakap nila ang isa't isa para matulog. I wonder kung may ginawa ba siyang nagsayang ng energy niya kanina. Kung hindi, paano ka makakatulog habang nanunood ng sine? Si Jimboy ay may malabong ngiti din. Walang ganyanan. Bahagyang ngumiti si Terence at binitawan si Melissa.
Masyadong boring ang pelikulang ito. Nakatulog kaming lahat ngayon. Nababagot ka ba? Napakasarap. Tiningnan niya ng masama sina Terence at Melissa. Sa pagkakataong ito, Melissa, tinatanggihan mo ba ito? Ano ang itinatanggi ko? Sabi ni Melissa na medyo nahihiya. Itinatanggi mo ang relasyon mo kay Terence. Sabi niya Joanne. We're good friends. Sabi ni Melissa, namumula. Maaaring magkayakap ang mabubuting kaibigan para matulog. Tanong niya Joanne. Natutulog kaming magkasama noong pagsasanay sa militar, hindi ito malaking bagay. Gustong magpaliwanag ni Melissa, ngunit napagtanto niyang hahayaan niya itong mawala. Sa Joanne at Lyra ay nanlaki ang mga mata, habang sina Wilfred at Jimboy ay mukhang naiintindihan nila. Kaya nagkaroon ng affair noon pa man. Hindi tama yan, kanina mo pa tinatago. Sabi niya Joanne. Sige, tapos na ang pelikula. Bumalik ka ng maaga. Hindi sumagot si Terence at mahinang tumugon lamang. Si Wilfred, Joanne, at ang iba ay hindi na nag-atubili pa. Lumabas sila ng sinehan at nagtungo sa parking lot, naalala ko lang na may dalawang sasakyan ngayon. Melissa, maaari kang magmaneho ng isa, at si Baiwaito ay maaaring magmaneho ng isa. Sabi ni Terence. Oo. Tumango si Melissa. At kaya, sina Terence, Jimboy, at Wilfred ay sumakay sa isang kotse, habang sina Melissa, Lyra, at siya Joanne ay sumakay sa isa pa. Magkasabay na tumungo ang dalawang sasakyan patungo sa paaralan. Boss, napakasama mo. Patuloy kang tumatangging aminin. Sabi ni Wilfred pagkasakay niya sa kotse. Huwag na natin akong pag-usapan. Pag-usapan natin kayo. Paano na? Any progress? Tanong ni Terence. Ako. Huwag mo nang banggitin, hindi ko man lang mahawakan ang kamay mo. Napabuntong hininga si Wilfred, parang kailangan ko pang magsikap. Hehe, may progress na ako. Hinayaan ako ni Lyra na halikan ko siya. Siyempre, wala yun kumpara kay boss. Sabi ni Jimboy. Kami ni Melissa. Gustong sabihin ni Terence na wala talagang nangyayari sa pagitan nila, ngunit nagpasya siyang gawin ito pagkatapos ng ilang pag-iisip, kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan ito. Bumaba si Terence sa gate ng paaralan, hindi siya nanatili sa dormitoryo, kaya naglakad siya pabalik sa Zhujiang District na hindi kalayuan. Pagka-uwi, si Cheryl at Yasi ay nanunood ng TV sa sala, at si Lola Sally ay naglilinis ng bahay. Mr. Linford, bumalik ka na. Maglalaba ako ng damit mamaya. Gusto mo bang maglaba ng coat mo? Tanong ni Lola Sally. Pagkatapos ay mag-shower ka. Hinubad ni Terence ang kanyang jacket at ibinigay ito kay Lola Sally. Bumalik si Terence sa kanyang silid upang magpalit ng kanyang damit, habang inilabas ni Lola Sally ang lahat mula sa coat ni Terence at inilagay ito sa coffee table bago pumunta sa laundry room. Ano ito? Tiningnan ni Yasi ang mga makukulay na bagay na kinuha ni Lola Sally Sullivan mula sa bulsa ni Terence at dinampot ito, nalilito. Pwede ba itong kainin? Ano? Tiningnan ni Cheryl ang item at hindi nakaimik. Binili ito ni Terence. Ultra manipis. Uri ng nightlight. Uri ng tornilyo. Ano ang mga bagay na ito? Tiningnan ni Yasi ang mga bagay na nasa kanyang mga kamay. Sa wakas, nakakita siya ng ilang salita sa isang maliit na pakete, super cool super luxuriant condom. Paf! I know. Shield bro and the King Fox had sex. Hindi naman dapat ganoon kabilis, di ba? Hindi inisip ni Cheryl na si Terence ay ganoong klaseng tao, hindi pa siya nakakarating sa ganoong antas kasama sina Trixie at Josephine, at nakitulog siya sa isang bagong kaklase, si Melissa. Posible ba iyon? So ito ay pinaghandaan. Sagot ni Yasi. Bakit hindi mo siya tanungin mamaya? Nagtataka si Cheryl kung bakit bibilhin ni Terence ang bagay na ito, ngunit hindi siya makapagtanong. Iniwan niya ang gawain kay Yasi. Okay. Tumango si Yasi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpalit si Terence ng kanyang pambahay na damit at lumabas ng silid. Tiningnan niya ang Miss at Yasi na may kakaibang mga tingin. Tiningnan din ni Terence ang sarili niyang damit. Ang mga pinjutan ay hindi na-fasten sa maling lugar. Anong tinitingin-tingin niyo?
Tanong ni Terence. Shield bro? Cheryl sis wanted me to ask you, what are this condom for? Are you thinking of asking me and Cheryl sis in the middle of the night? Itinaas ni Yasi ang bag sa kanyang kamay at nagtanong. sake. Hinaplos ni Cheryl ang likod ng ulo ni Yasi. Yasi, anong sinisigaw mo? Bakit ako ang nagtanong sa'yo? Ikaw ang nagsabi nito, tanungin kita mamaya. Hinawakan ni Yasi ang kanyang ulo at sinabing, nabugbog si Genius Yasi. Hindi ko hiniling sa iyo na sabihin ang ikalawang kalahati ng pangungusap. Sabi ni Cheryl. Oh, si Yasi mismo ang nagdagdag niyan. Sagot ni Yasi. Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak sa dalawa. Yung pinag-uusapan nyo ay may pino-promote sa sinehan. Kapag hindi ako bibili, kalagkarin niya lang ito. Wala akong choice kundi bilhin at ibigay sa iyo. Ayaw namin. Hindi naghinala si Cheryl matapos marinig ang paliwanag ni Terence. Maaari mong punan ito ng tubig at laruin ito tulad ng isang bola ng tubig. Sagot ni Yasi. Bakit hindi ka hamihip ng lobo? Matanda ka na, hindi mo ba alam kung ano ang makakabuti sa iyo? Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Nako, itatago natin yan. Kung gusto ni Shield bro na sick tayo in the future, hindi na natin kailangang lumabas at bumili. 2,176. Sabi ni Yasi habang binubuksan ang bag at inilabas ang isa sa mga iyon. I like this luminous one, it'll be very cool. What about you, Cheryl sis? Get lost. Tumayo si Cheryl at umakyat sa itaas para matulog. Oh, sorry, Cheryl. Sabi ni Yasi habang ibinalik ang bag kay Terence. Itatago ko ito para sa iyo. Matutulog na rin ako. Bumalik si Terence sa kanyang silid at inihagis ang bag sa drawer. Umupo siya sa kanyang kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang paglilinang ay malinaw na mas mabagal kaysa dati. Hindi ito maikukumpara sa nakaraan. Gusto ni Terence na bisitahin si Jenny at kausapin siya tungkol sa elixir, ngunit gabi na. Nagpasya siyang pag-usapan ito bukas. Lumipas ang gabi nang walang pangyayari, at kinaumagahan, dumating si Jenny para mag-almusal, humihikab pa rin. Gayunpaman, mas maaga siyang dumating kaysa sa karaniwan, tila alam niyang nakabalik na si Terence at gustong pag-usapan ang problema ng alchemy sa kanya. Hinahanap din siya ni Terence, kaya hinailan niya ito papasok sa kwarto bago matapos maghanda ng almusal si Lola Sally. Terence bro, buong gabi kong pinag-aralan ang mga personal na tala na ibinigay mo sa akin kagabi. Bagamat may ilang mga lugar na maaari kong matutunan, hindi marami. Hindi ito kapaki-pakinabang gaya ng mga personal na tala na ibinigay mo sa akin. Natapos ko na ang pag-scan, sabi ni Jenny. Ibabalik ko sa iyo ang impormasyon sa ilang sandali. Ang impormasyong ibinigay ko sa iyo noon ay karaniwang ang pinakamahusay na impormasyon na mayroon kami sa ngayon. Huwag hayaang makita ito ng sinuman, at huwag banggitin ito, lalo na ikaw Pancho, sabi ni Terence. Alam ni Jenny. Hindi tanga si Jenny. Paano niya nasabi iyon? Tumango si Jenny. O tama, tinanong ko si Boss Bale tungkol sa maraming hanay ng mga sangkap, at ito ang kanyang paliwanag. Kasabay nito, sinabi ni Terence kay Jenny ang lahat. Nakikita ko. Jenny, kukuha ako ng ilang sangkap para sa second grade na tableta sa loob ng ilang araw at susubukan kong pinuhin ito. Tumango si Jenny. O tama, narito ang isang maliit na chi gathering pill, inumin mo ito maaari mong maabot ang Earth class sa maagang yugto pagkatapos mong inumin ito, at makakabuti rin ito para sa iyong alchemy. Binigyan ni Terence ng maliit na chi gathering pill si Jenny. Isa sa mga chi gathering pill ay para kay Jenny, at binalak ni Terence na ibigay ang isa sa Purple Lightning Beast. Ang huli naman, hindi pa niya alam kung kanino ibibigay. Sige, sabi niya. Kinuha ni Jenny ang maliit na chi gathering pill at nilunok ito nang hindi nag-iisip. Sinimulan niyang i-circulate ang inner force mantra upang matuno ang mga epekto ng tableta. Ang sining ng The Alchemist ng practitioner ay talagang iba sa iba. Si Jenny ay umiinom ng isang maliit na chi gathering pill upang pilitin na madagdagan ang kanyang lakas upang makalusot sa Earth class, ngunit hindi ito kasing sakit ng Han Xiaopo.
Parang natural lang ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, nang si Jenny ay papasukin na ang pinto, may kumatok sa pinto ni Terence. Mr. Linford, nakahanda na ang pagkain. Maaari ka nang kumain. Umalangaw-ngaw din ang boses ni Lola Sally. Granny Son, sandali. Kain muna kayo. Tumingin si Terence kay Jenny, siya ay nasa kritikal na sandali ng paglusob. Mas madali para sa isang alchemist na makalusot kumpara sa mga normal na practitioner, ngunit si Terence ay hindi nang ahas na umalis. Kailangan niyang protektahan siya. Kung may nangyari kay Jenny, si Terence ay magsisisi. Para kay Terence, ang Jenny ay isang malaking kayamanan. Maaari niyang ilipat ang Pogen, at kung may nangyari dito, hindi niya ito mahahanap. Hindi masyadong inisip ni Lola Sally ang mga salita ni Terence, ngunit si Cheryl at Yasi ay nag-usisa. Ano ang ginagawa ni na Terence at Jenny sa silid? Hindi ka man lang kakain ng almusal. Cheryl sis, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Shield bro at nanghanggal na si Jing sa kwarto? Palihim na tiningnan ni Yasi ang silid ni Terence at gustong pumasok. Tutok tayo sa seryosong negosyo. Mahinang sabi ni Cheryl. Sa tingin mo ba masusubok natin ang kondom kahapon? Tanong ni Yasi. Yasi, sa tingin ko ang iyong mga iniisip ay nagiging mas komplikado. Kanino mo ito natutunan? Tanong ni Cheryl. Cheryl sis. Sagot ni Yasi. Naghahanap ka ba ng pambubugbog? Galit na galit si Cheryl. Kasama ko si Cheryl araw-araw. Sagot ni Yasi. Kung gayon bakit hindi ako naging kasing tanga mo? Tanong ni Cheryl. Hindi tanga si Yasi. Sagot ni Yasi. Itinulak ang pinto ng kwarto ni Terence habang nagtatalo sina Cheryl at Yasi. Puno ng pawis ang noo ni Jenny, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Si Terence, sa kabilang banda, ay tila hindi nabigla. Lalong naghinala si Yasi sa mga ekspresyon ng dalawa. Shield bro, anong ginagawa mo kay Jenny? Tanong ni Yasi. Breakthrough. Sabi ni Terence. Arg. Nasira na ba ninyo ang layer ng relasyon? Bamuka ang bibig ni Yasi, tama siya. Anong relasyon? Kakapasok lang ni Jenny sa Earth Class early phase, sabi ni Terence, nalilito. Oh. Wala lang, tikom ni Yasi ang kanyang bibig. Halika at mag-almusal. May iniwan ako para sa iyo. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi, ang babaeng ito ay palaging nagdudulot ng gulo. Pagkatapos ng almusal, nag-drive na silang apat papuntang school. Sa kotse, tinawagan ni Terence si Quinten, ngunit nakapatay ang kanyang telepono. Dahil dito, bumalik ang pag-iisip ni Terence sa ekspresyon ni Irving kagabi, pati na rin ang katotohanang hindi nagpakita si Quinten sa Hidden House Summit, masama ang pakiramdam ni Terence. May nangyari ba sa follower niya? Ngunit sa Hidden House Hale, siya lang at si Kijo ang may magandang relasyon kay Terence. Kung magtanong si Terence sa iba, malalantad nito ang kanilang relasyon ng walang pag-aalinlangan, at kung may nangyari talaga kay Quinten, magpapalolo lang ito. Kaya't hindi niya maaaring tanungin ng direkta ang Hidden House na si Hale, maaari lamang niyang itiwalag ang kanyang pag-asa kay Trixie mula sa Ice Palace, umaasa na makakakuha siya ng ilang impormasyon mula sa Kijo. Marahil ay malalaman ni Kijo ang katotohanan. Ngunit si Terence ay walang contact number ni Trixie, kaya nilingon niya sina Cheryl at Yasi. Nakontak ba kayo ni Trixie? May paraan ba kayo para makontak siya? Trixie. Nakipag-ugnayan kami sa kanya, ngunit wala kaming mga detalye sa pakikipag-ugnayan niya. Hindi alam ni Cheryl kung bakit biglang magtatanong si Terence tungkol kay Trixie. Kung ganoon ay ayos lang. Tila kailangang sumulat si Terence sa bayan at hilingin kay Manager Lee na ibigay ito kay Trixie. Ito ang tanging paraan na napagkasunduan nila. Ibinaba ni Terence ang kanyang telepono nang mag-ring muli ito. 2,177. Tiningnan niya ang caller ID, it was Jelay. Pinulot ito ni Terence. Jelay. Mahusay na pirata na si Jiang Yu, nakumpirma ko na ang lokasyon ng bulubundukin ng Wulong Haotei, gusto mo bang sumama sa akin? Ang mga salita ni Jelay ay puno ng kagalakan.
Marahil ang paglalakbay na ito sa Wulang Haute ay magbubunyag ng ilang mga lihim ng kanyang mga magulang, natural na masaya siya. Nakumpirma mo na. Paano ito, hahanapin kita sa tanghali, at mag-uusap tayo pagkatapos nating magkita. Sabi ni Terence. Jelay. Kumunat ang noo ni Cheryl pagkatapos ibaba ni Terence ang tawag. Hahanapin mo siya. Oo, nangako ako sa kanya na sasama ako sa kanya sa isang lugar para hanapin ang misteryo ng kanyang mga magulang. Sabi ni Terence. Oh. Mahinang sagot ni Cheryl. Mukhang hindi siya masyadong masaya tungkol dito. Shield bro, kahit si Cheryl sis ay galit. Gusto mo ba si Melissa o Jelay? Hindi naman pwedeng two-timing ka palagi, di ba? Bakit hindi mo piliin si Jenny? Hiniling ni Yasi si Cheryl. Ako. Ano ang relasyon ko kay Jenny? Namula si Jenny at tulalang sabi, natututo lang ako kay Terence bro. Kailangan ko ng isang bagay na tinatawag na purong dilaw na jade, at si Jelay ay nagkaroon ng isa, ito ay isang bagay na iniwan ng kanyang mga magulang para sa kanya. Si Terence ay walang pagpipilian kundi magpaliwanag ng may mapait na ngiti, ibinigay sa akin ni Jelay ang jade na ito, ngunit sa ilang sandali ng swerte, natagpuan niya ang isang fragment ng mapa sa loob. Hindi pa sinabi ni Terence kay Cheryl ang tungkol dito ng detalyado, ngunit dahil nagtanong siya, nagpa siyang huwag itong itago. Ang mga tao sa kotse ay lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, kaya hindi niya ito kailangang itago. Oh, I see. Handa pa siyang ibigay sa iyo ang mana ng kanyang mga magulang, kaya hindi mo siya dapat pabayaan. Bumantong hininga si Cheryl. Mukhang maganda ang pakikitungo ni Jelay kay Terence. Ito ay isang sakit ng ulo. Isa lang ang target ni Trixie para sa pangunahing asawa, at ngayon ay naroon na sina Melissa at Jenny, at ngayon ay may Jelay. Hindi ito mukhang madali. Babae lang siya at hindi comfortable para sa kanya na mag-isa sa bundok. Sinasamahan ko lang siya. Hindi naman ganoon kakomplikado. Sabi ni Terence. Dumating na ang grupo sa school. Kasabay nito, naghihintay ang tagumpay ni Stonegate na si Hale. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Master York at Master Hale, at kahit na sinabi ni Master Hale ang totoo pagkatapos nito, na sinabing ang tableta ay ibinigay kay Hale ni Hugh, ito ay isang bagay na hindi niya ginawa. Kahit na si Hugh ang nagbigay nito sa kanya, hindi ito dapat itago sa kanya ng Hidden House Hale. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang kayamanan, at ang dalawang bahay ay mga biyenan. Tama, dapat sabihin man lang ni Kuya Hale kay Kuya York. Hindi makatuwiran para sa kanila na inumin ang lahat ng ito para sa kanilang sarili, ngunit si Hugh ang nagbigay ng tableta sa Hidden House Hale, kaya kahit na gusto ni Elder York na mga tuwiran sa kanila, hindi siya makahanap ng magandang dahilan. Ang dalawang bahay ay maaari lamang maghiwalay sa masamang termino. Kakabili lang ni Irving ng kotse bilang gantimpala sa kanyang pagsusumikap. Gusto niyang mag-relax ng kaunti pagkatapos ng Hidden House Summit, ngunit kinuha ni Terence ang kanyang sasakyan, at bumalik siya sa Hidden House Hale na puno ng galit ang tiyan. Ngunit hindi nang ahas si Irving na itago ang anuman sinabi niya kay Kuya B at matandang Hale ang lahat ng alam niya tungkol kay Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay ang pampublikong kaaway ng bahay na si Hale, at hindi niya maitago ang katotohanan na nakilala niya si Terence. Itong Terence, sobra. Malamig na napangiti si Elder B pagkatapos marinig ang sinabi ni Irving kilala siya sa pagiging mapagproteksyon, at kapag napagpasyahan niyang si Irving ay kanyang disipulo, natural na magiging sobrang protektado niya ito. Kahit na si Hale ang unang nagdulot ng gulo, si Terence pa rin ang sisisihin niya. Hindi kasalanan ni Terence, malas ni Irving na mabangga siya. Kahit sino pang bata ng nakatagong bahay ay malamang na mapunta sa parehong paraan kung mabunggo nila si Terence. Kinawayan ng matandang Hale ang kanyang kamay at sinabing, maging ang Firewolf Gang ay natalo ni Terence, hindi ba? Huwag magpaloko sa kanilang kayabangan sa harap natin. Totoo yun kanina lang, may malaking nangyari sa mga Firewolves. Hindi nila sinabi, ngunit may balita na binali ni Terence ang paa ni Jerwin sa harap ng isang Earth-class late-phase peak protector, at nangikil ng malaking halaga.
Tumango si Elder B. Irving, kaya hindi ka nawala ng mukha. Siyempre, kung alam nila na ang mga Firewolf ay nawala ng isa pang $2 milyong at isang kotse, malamang na mas magaan ang pakiramdam nila. Tama, ngunit may tinanong si Terence sa akin. Tinanong ako ni Terence tungkol kay Quinten, sabi ni Irving. Sinabi niya na si Quinten ay kanyang kaaway at hindi niya siya nakita sa Hidden House Summit, ngunit pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya. Tulad ng inaasahan. Tumango ang matandang Hale, kung hindi nagtanong si Terence, hindi ako sigurado kung ang altar ng Chunky ay nagpapadala ng mensahe kay Terence. Pero ngayong nagtanong si Terence, sigurado na ako. Tama, ipinanganak si Quinten na isang rebelde kung lalapit siya kay Terence, magiging malaking problema siya para sa bahay ni Hale kapag siya ay lumaki. Sabi ni Kuya B. Oo, kung talagang kaaway ni Terence si Quinten, tatanungin ba niya siya ng walang dahilan? Nagpatuloy si Irving, hindi dapat ganoon kalaya si Terence, maliit lang siyang karakter. Napakaraming tao sa pagsusulit sa Ice Palace, ngunit tinanong niya si Quinten. Malaking problema iyon. Elder B, ano sa tingin mo dito? Anak pa rin ni Evan sa bahay ni Hale, napabuntong hininga ang matandang lalaki na si Hale. Maaaring may mabuting pakikitungo siya kay Terence, ngunit hindi niya ito inamin. Matanda na ulo, may magandang ideya ako. Sabi ni Elder B pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh, anong ideya? Tanong ni Old Master Hale. Ito ay magiging pagsubok para sa Sky Elixir Sect sa ilang sandali, at kapag nangyari iyon, maaari nating hayaang sumali si Quinten. Hindi mahalaga kung aminin niya ito o hindi, hahayaan lang natin siyang sumali sa pagsubok. Ito ay isang paraan upang malutas ang problemang ito minsan at para sa lahat. Sabi ni Elder B. Ang pagsubok ng Sky Elixir Sect. Nagbago ang mukha ni Old Master Hale, alam niya ang tungkol sa pagsubok na ito, ngunit kumpara sa pagsubok ng Ice Palace, ang mga gantimpala ay mas mahusay, ngunit ito ay mas mapanganib din. Dahil dito, mas gusto ng marami sa mga nakatagong bahay na pumunta sa Ice Palace test kaysa sa Sky Elixir Sect test. At kahit na gawin nila, magpapadala lamang sila ng ilan sa mga disipulo na hindi mula sa pangunahing sangay o hindi espesyal na sinanay. Dahil ang mga pagsubok ng Sky Elixir Sect ay madalas na nangyayari sa paglipas ng mga taon, ang mga disipulong pumunta talaga ay hindi na bumalik. 2,178. Siyempre, mayroon ding mga pinalad na natapos ang kanilang mga misyon at nakabalik, at nakatanggap sila ng napakagandang reward mula sa Sky Elixir Sect. Isang 3rd grade na tableta. Maaari kang pumili ng anumang tier 3 pill na mayroon ng Sky Elixir Sect. Ang gantimpala na ito ay sapat na para mabaliw ang lahat ng pamilya, ngunit dahil ito ay masyadong mapanganib, hindi nila maipadala ang kanilang makapangyarihang mga pangunahing disipulo sa paglilitis. Kung sila ay namatay, wala sila, kahit na ang mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga tao na maaaring kumuha ng kanilang mga kamay sa mga table tasks. Kaya, sa lahat ng mga taon na ito, ang mga alagad na lumahok sa paglilitis ng Sky Elixir Sect ay alinman sa mga anak ng mga babae ng pamilya, natatakot na banta nila ang mga direktang inapo sa pakikipaglaban para sa posisyon ng ulo ng pamilya, o ang mga disipulo na may iba pang mga apelyido. Kung sila ay namatay, gayon paman, ngunit kung sila ay magtagumpay, sila ay tatanggap ng kataas-taasang kaluwalhatian at malalaking gantimpala. Napili na namin si Irving bilang susunod na tagapagmana. Kung buhay pa si Quinten, palagi siyang magiging banta. Sabi ni Kuya B habang mainit ang plancha. Sige, hahanap ako ng pagkakataon na makausap si Quinten. Bumantong hininga ang matandang lalaki na si Hale. Si Quinten ay apo niya kung tutuusin, at wala siyang mataas na pag-asa sa kanya, ngunit ayaw niyang may mangyari sa kanya. Kung hindi lang sa katotohanan gusto niyang sabihin kay Terence ang tungkol sa Hidden House Summit, hindi magdedesisyon ang matandang si Hale na paalisan siya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging mahirap sa iyong sarili, matandang ulo. Kanina pa, sa panahon ng pagpupulong ng pamilya, pinag-usapan nila itong Sky Elixir Sect test, at talagang masigasig si Quinten tungkol dito. Mahinang sinabi ni Elder B, alam niya ang kanyang posisyon sa bahay.
Alam niya na kung gusto niyang tumaas, kailangan niyang magbigay ng mas maraming kontribusyon. Kaya, pinadala namin siya sa pagsubok. Ito ang kanyang hiling. Sige. Sa wakas ay nakapagdesisyon si Old Master Hale. Labis na nanlumo si Quentin, hindi niya akalain na mahuhuli siya ni Irving nang tawagan niya si Terence. Hindi niya maipaliwanag ang sarili sa history ng tawag sa kanyang telepono, at hindi niya magawa. Ano kaya ang dahilan niya para tawagan si Terence? Hindi akalain ni Quentin na kahit gawan niya ito, malalaman ito ni Kuya B at ng matanda. At kaya, naramdaman ni Quentin na siya ay talagang malas mahirap nang mapunta sa hidden house na si Hale, at ang mga nakatataas ay hindi nag-isip ng mabuti sa kanya. Gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan sa bahay ni Hale, at kailangan niyang humanap ng bagong paraan para gawin ito. Sa pagkakataong ito, nakita niya si Terence na kumakatawan sa hidden house sa kompetisyon, at gusto niyang sabihin kay Terence na binago ang sasakyan ni Irving, ngunit bago niya maipakalat ang balita, nahuli siya ni Irving at ni Elder B. At kaya, si Quentin ay isinailalim sa house arrest. Siya ay nag-aalala, ngunit wala siyang magagawa. Ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa komunikasyon ay kinuha, kaya imposibleng makipag-ugnay sa kanya kahit na gusto niya. Dumating si Terence sa paaralan at nakita ang Porsche Cayenne ni Melissa sa parking lot. Nandoon pa rin ang pinsala, at tila wala pang oras si Melissa para ayusin ito sa 4S shop. Gayunpaman, hindi nakaparada doon ang Audi Q7 ni Wilfred, at nahulaan ni Terence na narinig niya ang pag-uusap mula sa boxing club. Naglakad siya papunta sa gusali ng biology department kasama si Jenny. Katulad noong nakaraan, napatigil siya ng right-coiling tiger, yellow-haired, at purple-haired. Sinasabi ko, right-coiling tiger, bakit mo ginagawa ulit ito? Ano ang ginagawa mo sa oras na ito? Hulaan ni Terence kung ano ang tamang iniisip ni Pancho, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Ha, Terence, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Gusto kong makipag-deal sa iyo. Alam mo, may mga bagay na hindi masasabi sa klase masama sa ating dalawa kung narinig ito ni Boss Bale. Sabi mo, Pancho. Anong sabi niya? Don't tell me na iisip mong kunin ulit yung information. Hindi na kita ipagpapalit sa pagkakataong ito, huwag mo nang isipin iyon, sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Huwag. Pag-usapan natin ito. Nakita ni Pancho ang matatag na ugali ni Terence at naramdaman niya na ito ang tunay na pakikitungo. Kung hindi, hindi magiging matatag si Terence. Naglaro siya ng husto para makuha. Wala akong magandang sasabihin sa iyo, mahinang sabi ni Terence. Terence, may kasabihan na, walang bagay na hindi mo mabibili sa mundong ito, kung mayroon kang sapat na chips. Ayaw mong marinig ang alok ko, sabi ni Pancho. Huwag magmadaling tumanggi. Hindi ako interesado, kasabay nito, itinulak ni Terence si Pancho palayo, handa nang umalis kasama si Jenny. Sandali. Ikaw Pancho ay nabalisa at sinabing, kumusta naman ang 5 second grade medicinal pill? Sapat na ito, tama ba? Ayoko. Sabi ni Terence. Terence, huwag kang masyadong walang utang na loob. Alam ko na hindi ka alchemist. Kailangan mo ng mga pills. 5 second class na pills, isipin mo, sulit ang mga ito sa mga lungsod. Sabi mo Pancho. Are you retarded? Kung kulang ako sa pills, marami akong chance na ipagpalit sila sa hidden house gathering. Bakit hindi ko sila inumin? Tanong ni Terence. Ikaw. Hindi mo ba sinasadya na itaas ko ang mga kondisyon ng kompetisyon ng alchemy upang lumikha ng ilusyon na ikaw ay isang alchemist? Sabi mo Pancho. Masyado kang nag-iisip, nakapanalo ako ng napakaraming laban, isa pa ang hindi makakapagbago. At saka, hindi ako nanalo, mahinang sabi ni Terence. Hindi mo ba gusto ang maliit na chi gathering pill? Paano ang 5 maliit na chi gathering pill? Maaari kong tulungan ang ilang mga tao sa paligid mo na makapasok sa Earth class, iyon ang aking bottom line. Mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng 5 maliit na chi gathering pills at 5 second grade pills? Terence looked at him mockingly. Sige, stop playing word games. I don't have time. I have to go to school.
You can play here by yourself. Dahil doon, umalis si Terence kasama si Jenny, naiwan si Panhu, na nagrereklamo pa rin, F***sick, kahit 5 second grade medicinal pill ay hindi ito magagawa. Young Master, walang pinipigilan si Terence sa pagkakataong ito, at hindi siya gumagawa ng aksyon. Sa tingin ko ang impormasyon na mayroon siya ay napakahalaga, o hindi siya matitinag. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng pagpapakita sa amin ng impormasyon, nakakuha siya ng 5 chi gathering pills ng libre, sabi ng lalaking dilaw ang buhok. Tama, sa tingin ko, iniisip ni Terence na kulang tayo sa chips. Sabi ng lalaking may purple na buhok. Pag-uusapan ko ito sa aking tiyuhin. Tama, si Pancho ay walang pagpipilian kundi kunin ang kanyang telepono at i-dial ang telepono ng kanyang tiyuhin. Hidden house mo, pagkaalis ni Harry, Sebastian ay maingat kang pumasok sa sekretong silid ng makalangit na silkworm transformation na may isang sinaunang mukhang medicine cauldron. Sebastian ay nagbibigay galang sa batang sectmaster na si Terry. Sebastian ay yumuko ng may paggalang sa makalangit na pagbabagong anyo ng uod, pagkatapos ay maingat na sinabi sa matandang Panginoon, Ama, dinala ko na ang kayamanan na iyon. Okay. Pakitingnan ang medicinal cauldron na ito, Young Master Terry at 5th Elder. Matandang lalaki na tumango ka at sinabi. Oo. Young Sect Master Terry, pakisuyong tingnan. Mabilis na iniabot ni Sebastian ang medicinal cauldron sa kanyang kamay sa makalangit na silkworm transformation. 2,179. Oh. Mukhang espesyal ang medicinal cauldron na ito. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ng Heavenly Silkworm Transformation habang kinuha niya ang medicinal cauldron at pinagmasdan ito ng mabuti. Gayunpaman, habang sinusuri niya ito, kumunat ang noo ng Heavenly Silkworm Transformation. Nasira na ang medicinal cauldron na ito. Ano sa palagay mo, ikalimang tiyuhin? Kung sinabi ng Young Sect Master na nasira ito, natural na totoo iyon. Kinuha ng ikalimang matanda ang medicinal cauldron mula sa kamay ng makalangit na silkworm transformation at maingat na sinuri ito ng mahabang panahon. Ibinalik niya ito sa Sebastian mo at sinabing, maganda ang kalderong ito. Dapat ay isang produkto mula sa sinaunang panahon o kahit na immemorial na panahon, ngunit ito ay basag na at nasira na, kaya hindi ito magagamit para sa alchemy. Kung gayon, hindi ba ito maaayos? Sebastian ay nabigo kapagkatapos marinig ang makalangit na silkworm na pagbabago at ang pagsusuri ng ikalimang elder. Hindi ko kaya. Umiling ang ikalimang elder at sinabing, nawala ang sining ng smithing, at kaya nga ang Sky Elixir sect natin ay nakakagawa ng grade 1 at 2 cauldrons, pero hindi na makakagawa ng grade 3. Pero kahit hindi makast, hindi ba pwedeng ayusin? Tanong ni Sebastian. Ang pag-aayos, pagkukumpuni ay hindi mas madali kaysa sa pagpapanday. Ang sabi ng ikalimang matanda, sabi ng alamat na ang pagpapanday ay nangangailangan ng isang katawan na may 3 katangian metal, apoy, at kahoy upang matutunan ito. Kung tungkol sa pagkukumpuni, ang isa ay dapat magkaroon ng parehong metal at kahoy na katangian sa parehong oras. Ang landas ng pag-aayos ng mga armas ay naipasa na sa mundo, ngunit mayroon lamang ang landas ng pagkukumpuni ng mga armas. Walang mental cultivation method. Hindi pwedeng sabay na linangin kaya, itong kalderong panggamot mo ay talagang walang halaga. Kaya ganito. Nakaramdam si Sebastian ng matinding kirot sa puso. Siya ay gumastos ng mataas na presyo upang bilhin ang item na ito mula sa isang anti-gong collector. Dahil collector ang taong iyon, hindi niya madaling naibenta ang kanyang koleksyon. Sa makatuwid, para mabili ang medicinal cauldron na ito, ginugol mo si Sebastian ng 12 beses ang presyo sa merkado, pati na rin ang lahat ng iba pang gastos. Sa huli, isa lamang itong ornamental item, na labis niyang ikinalulungkot. Kung alam niya lang sana ng mas maaga, hindi siya gagastos ng ganoon kalaki para makabili. Wala kang hobby si Sebastian na mangolekta ng mga antique. Kahit na ginawa niya, hindi ba siya magiging katangahan na bumili ng mga antique sa presyong ito?
Maganda sana ang plano niya, gusto niyang ibigay ito sa makalangit na silkworm transformation para magkaroon ng magandang impresyon sa bahay mo, pero ngayon parang ayaw pa ng Sky Elixir sect. Sebastian Yu, I appreciate your kind intentions. You've been working hard for the Sky Elixir sect. I won't mistreat you. Natural na nauunawaan ng makalangit na silkworm transformation ang iniisip mo ni Sebastian, ngunit inaliw siya nito ng walang pakialam. Salamat, Young Master Terry. Tuwang-tuwa si Sebastian nang marinig niya ang kumpirmasyon mula sa makalangit na silkworm transformation. Sige, Sebastian, pwede ka nang umalis. Old Master medyo nadismaya ka rin. Bagamat nakatanggap siya ng verbal affirmation mula sa makalangit na silkworm transformation, ang bagay na ito ay hindi kailanman sineseryoso ng iba. Ang iyong pamilya ay bumili ng isang piraso ng basura sa mataas na presyo, na naging dahilan upang siya ay medyo nanlumo. Oo. Tumalikod si Sebastian at umatras. Pagkalabas niya ng secret room, tumunog ang phone niya. Kinuha niya ang telepono at sinipat iyon. Nalaman niyang si Pancho ang tumatawag, kaya dali-dali niyang kinuha ang telepono. Hello. Coiling Tiger, paano ito? Nagtagumpay ka ba? Tio, mukhang nagbabantay na si Terence sa pagkakataong ito. Inalok ko siya ng 5 second grade na table task, at lahat sila ay maliliit na chi gathering pills, pero ayaw niya at umalis na lang. Napangiti ng mapait ang right coiled tiger. Oh. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sa tingin mo ba ay napakaliit ng bargaining chips mo, o sadyang ayaw mong makipagpalitan sa iyo? Tanong ni Sebastian. Talagang ayaw niyang magbago, ngunit dahil ipinakita niya ito sa iba, dapat niyang baguhin ito kung pipilitin ko siya. Nang banggitin ko ang mga chips, huminto siya at tumanggi pagkatapos makinig sa akin. Sabi ng kanang kamay na tiger. Kung ganoon ang kaso, tiyak na dahil hindi kami nag-aalok ng sapat na chips. Paano ito? Sebastian said after a moment of silence. Maaari mo siyang bigyan ng isa pang Supreme Grade Ancient Medicinal Cauldron at tingnan kung gusto niyang palitan ito. Isang Supreme Grade Ancient Medicinal Cauldron. Mayroon ba tayong mga ganoong bagay sa ating bahay? Kahit na mayroon ka, hindi mo ito maibibigay kay Terence. Pancho said subconsciously matapos matigilan sandali. Of course I do. Naaalala mo ba ang medicinal cauldron na binili ko sa isang antique collector? Itinaas ni Sebastian ang medicinal cauldron sa kanyang kamay at sinabing, Nako, naalala ko. Pero yung medicinal cauldron, di ba sabi mo iharap yan sa ang taong mas mataas sa pamilya natin? Hindi direktang binanggit ni Pancho ang pangalan ng Sky Elixir sect. Kung tutusin, nasa paaralan siya, at mas mabuting iwasan ito. AI. Napabuntong hininga si Sebastian at sinabing, magandang bagay ang kaldero na iyon. Gayunpaman, hindi ito kayang ayusin ng Sky Elixir sect. Kaya, ang kaldero ay parang isang basura. Maaari lamang itong gamitin bilang isang ornamental item. Hindi pwede. Ikaw Pancho ay nag-isip sandali at sinabing, oo naman, dalhin mo ito pagkatapos. Lalakoan ko si Terence. Hindi talaga marunong gumawa ng pills ang lokong yun, lalo pa may kaalaman. Baka naisip niya na maaayos niya ito at makabili. Iyon ang ibig kong sabihin. Siyempre, ang Terence na iyon ay walang kaalaman sa Sky Elixir sect. Maaari mo siyang linlangin para ipagpalit ang kalderong ito sa isang bagay na kapaki-pakinabang sa ating bahay. Ang mga personal na tala ng alchemist ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa medicinal cauldron na ito, sabi ni Sebastian. Naiintindihan ko. Paano ito, Tito? Kunan mo ng litrato ang kaldero at ipadala sa akin. Si Terence ang tipo ng tao na hindi gagawa ng kahit ano hanggat hindi niya nakikita ang pagkakataon. Baka hindi siya maniwala sa akin kahit sabihin ko sa kanya ng walang dala, sabi ni Pancho. Sige, ipapadala ko sa iyo ngayon. Tumango si Sebastian at sinabing. Si Terence at Jenny ay pumasok sa silid-aralan, at nagsalita lamang si Jenny nang makita niyang hindi sila sinusundan ni Pancho. Terence bro, hindi ba namin ito maibabalik sa iyo Pancho at kunin siya ng magandang bagay? Oo,
Ngunit napakaliit ang ibinigay niya sa amin, at hindi ito masyadong kapaki-pakinabang sa amin. Mayroon na akong 3 maliit na chi gathering pill, sabi ni Terence. Walang silbi na magkaroon ng higit pa. Kung gayon, maaari ba tayong humingi sa kanya ng ilang sangkap upang pinuhin ang isang pangalawang ranggo na tableta? Bagaman ang pamilya ni Jenny ay nasa negosyo din at may ilang koneksyon sa gamot, maaari kang bumili ng mga ordinaryong halamang gamot. Gayunpaman, hindi madaling mangolekta ng mga halamang gamot para sa grade 2 na mga table tasks. Sabi ni Jenny pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Sige, anong materyales ang gusto mo? Maglista ka at hihilingin ko sa kanya. Sabi ni Terence sabay tango. Talaga? Terence bro? Napakabuti mo kay Jenny. Medyo natuwa si Jenny matapos itong marinig. Siya ay nag-aalala tungkol sa paghahanap ng mga materyales sa pagdadalisay para sa isang second grade na tableta, at ang kanang Pancho ay dumating sa kanyang pintuan. Nag-aaral ka ng alchemy para sa akin, kaya tama lang na tulungan kitang makuha ang mga materyales. Medyo nakonsensya si Terence bakit nagpapasalamat si Jenny sa kanya. 2,200. Hindi niya alam kung gaano kahalaga ang kanyang mobile pill furnace. Kung nalaman ng mga sinaunang sektang iyon, ituturing nila itong isang kayamanan. Kung gayon si Jenny ay tiyak na magsisikap na huwag mag-aksaya ng anumang materyales sa pagkakataong ito. Tumango si Jenny. Nasa silid-aralan na si Melissa, namumula nang makita si Terence na naglalakad. Masyadong intimate ang nangyari kagabi, at wala siyang pagkakataong makausap si Terence pagkatapos nilang umalis sa sinehan. Tinanong din siya ni Hijoan at ng mga babae nang bumalik sila sa dormitoryo, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, wala siyang choice kundi ang pumayag sa kanilang relasyon. Ang punto ay kailangan niyang pumayag, at hindi rin siya maniniwala, at patuloy na nagtatanong, kaya kinailangan ni Melissa na sumang-ayon sa huli. Umaga. Nakangiting bati ni Terence. Oo. Tumango si Melissa. Nagdulot ako ng problema sa iyo kahapon. Tahimik na sabi ni Terence habang siya ay nakaupo. Wala namang gulo, naisip na nila. Katulad ni Wilfred, kahit magpaliwanag man ako o hindi, Melissa pa rin ang tawag nila sa akin na sis-in-law, so what's the point of me explain? Ngumiti ng mapait si Melissa. Tama ka. Saka na natin sila pansinin. Nag-aalala lang ako na baka mabigatan ka. Nakahinga ng maluwag si Terence nang makita niyang hindi nag-react si Melissa. Mas nag-aalala siyang baka hindi komportable si Melissa. Anong pasanin ko? Ayos lang basta alam nating dalawa ang nangyayari. Nagkibit balikat si Melissa. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Nakakapagod mabuhay para sa iba. Actually, hindi ko sinasadyang samantalahin ka kahapon. Gusto ko lang magtanim ng mas mabilis habang yakap-yakap ka. Paliwanag ni Terence. Oo. Alam ko. Sabi ni Melissa. Hindi niya rin alam pero nagtiwala siya kay Terence. May gustong sabihin si Terence, ngunit ang right-coiled tiger, yellow-haired, at purple-haired ay pumasok sa classroom, dumiretso kay Terence. Terence, mag-usap tayo. Lumapit si Pancho at hinayla ang isang upuan, umupo sa tabi ni Terence. Ano ang pag-uusapan? Hindi ba gusto mo lang makita ang impormasyon sa aking mga kamay? Tanong pabalik ni Terence. Hey, hindi masama. Dahil alam mo kung bakit ako nandito, hahabulin ko na lang. Terence, ano ang kailangan kong gawin para ipagpalit mo ako? Hindi natakot si Pancho na ilantad ni Terence ang kanyang tunay na intensyon, ngunit natatakot siya na si Terence ay magalit sa paligid. Ayokong magbago. Sabi ni Terence. Ayaw mong magbago. Nagulat si Pancho. May paraan talaga. Ang hindi gustong makipagkalakalan at hindi ang pangangalakal ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang ibig sabihin ng hindi gustong makipagkalakalan ay ayaw ni Terence na magpalit, ngunit hindi imposibleng magbago ang isip niya. Terence, sa tingin mo ba ay hindi nakakatugon sa iyong bottom line ang alok ko? Huwag na tayong maglaro ng Tai Chi, sabihin mo lang sa akin ang totoo, ano ang kondisyon mo? Ako.
Anong mga kondisyon ang mayroon ako? Ikaw ang gustong makipagpalit sa akin, ayoko. Tumingin si Terence sa kanya ng nanunuya. Dahil ayaw mong makipaglaro sa akin ng Tai Chi, pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung anong mga kondisyon ang mayroon ka. Kung ako ay natukso, pagkatapos ay magbabago ako. Kung hindi, pagkatapos ay kalimutan na ito. Sige. Tumango si Pancho, nakarating na siya sa puntong ito, at nakakuha siya ng malinaw na sagot mula kay Terence. Wala nang saysay na itago pa, at sinabi niya ang kanyang bottom line, itatago ko ang nakaraang 5 second grade na table task at magdagdag ng supreme grade medicinal cauldron mula sa sinaunang panahon. Isang top grade medicinal cauldron mula noong sinaunang panahon. Medyo nabigla si Terence sa sinabi niya, ipagpapalit niya ang isang top tier na sinaunang kaldero para sa ilang personal na tala. Nabaliw ba siya? Kung may ganito kagandang bagay, parang isang pamana ng pamilya. Paano ito ipagpapalit sa iba kung gusto mo? Oo, pero alam kong baka hindi ka maniwala sa akin, pero may mga litrato ako dito. Maaari ko munang ipakita sa iyo. Kung pumayag ka, may ipapadala agad ako. Tumango si Yu Panho at sinabing, tamang plato tigre, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, pero dapat may dahilan ka man lang para paniwalaan kita, di ba? Isang top-grade medicinal cauldron noong sinaunang panahon, kung hindi ka bobo, magagawa mo bang ipagpalit ang ganoong kagandang bagay para sa aking mga personal na tala? Tumingin sa kanya si Terence na parang tulala. Sa tingin mo, gaano ka panipaniwala ang mga salita mo? Kung sasabihin mo, maniniwala ka ba? Hindi ko maitatanggi na may halaga ang personal na tala ng alchemist na ito, ngunit kung ikukumpara sa isang top-grade cauldron noong sinaunang panahon, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Hindi ka magdadala ng peke para lokohin ako, tama? Ito. Paano iyon? Tama, si Pancho ay medyo napahiya. Gusto niyang ipagmalaki pa ang kaldero para ipakita kung gaano ito kagaling, ngunit nakalimutan niyang hindi katumbas ng halaga ng mga personal na tala ang halaga ng gamit na ginagamit niya sa pangangalakal. Iyon ang dahilan kung bakit naghinala si Terence. Hindi naman talaga peke, di ba? Tiningnan ni Terence ang nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha at malamig na tumango. Kung pinagtatawanan mo ako, maaari kang mawala. Ahem. Ikaw, Pancho, umubo at tumawa ng mariin, actually, hindi ka nagkakamali. Kung ito ay isang top-grade medicinal cauldron mula noong sinaunang panahon nang walang anumang problema, malamang na wala akong karapatang hawakan ito, lalo pa itong ipagpalit sa iyo. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Terence. To tell you the truth, ang kalderong ito ay talagang isang top-grade na kaldero mula pa noong unang panahon. Gayunpaman, may bitek, ibig sabihin, ito ay sira. Gayunpaman, kung mayroon kang paraan, maaari mong subukang ayusin ito, sabi ni Pancho. Kung kaya mo itong ayusin, ito ay hindi mabibili ng salapi. Kung maaayos ito, sa tingin mo ay akin na. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Terence matapos marinig ang sinabi ni Pancho. Nakuha niya ang hindi kumpletong manual ng landas ng pag-aayos ng artifact pabalik sa Hidden House Han, ngunit naging abala siya nitong nakaraang 2 araw at hindi pa niya ito pinag-aralan ng detalyado. Kung mapag-aaralan niya itong maigi, maaayos kaya niya itong sirang kaldero. Ito. Hehe. Imposibleng ayusin sa normal na mga pangyayari, pero Terence, napakalakas mo, sino ang nakakaalam kung maaayos mo ito kung sinuswerte ka? Ito ay isang magandang bagay, ngunit kung sino man ang maaaring mag-ayos nito, sa palagay mo ay maaari ko pa bang ipagpalit ito sa iyo? Diretsyong sabi ni Pancho. Ang iyong mga salita ay parang tao. Sabi ni Terence. Right, Pancho ay medyo hindi nakaimik. So hindi tao yung sinabi ko kanina. So sinasabi mo na kumukuha ka ng basura kapalit ng mga tala ng aking personal na alchemist. Sa tingin mo talaga ako ay isang idiot? Nakangiting sabi ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.